Magandang gabi sa inyo. So, handa na ba kayong pumasok sa mundo ng panaginip at imahinasyon ngayong gabi? Kasi ikukwento at ipapaliwanag ko sa inyo ang aral ng isang napaka-classic na kwentong pambata bago tayo matulog. Ito ang kwento ng Ang Leon at ang Maliit na Kuneho. Tara, simulan na natin ang nakaka-relax na paglalakbay na ito habang dahan-dahan ninyong ipinipikit ang inyong mga mata. Isipin nyo, naglalakad tayo ngayon papasok sa isang napakalaki at sobrang masukal na kagubatan. As in, ang daming matataas na puno, ang lalambot ng mga dahon na inaapakan natin, tapos may mga ibong masayang humuhuni sa paligid. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Dito mismo sa napakaganda at tahimik na gubat na ito, magsisimula ang kwento natin. Unang kabanata, ang galit na hari ng kagubatan. Alam nyo, sa tahimik na gubat na ito, may isang nakatira na, hindi talaga siya ganoon kabait. Makikilala natin dito ang hari ng gubat, isang napakalaki at talagang napakalakas na leon. Kaso nga lang, ang laking problema, ang bilis-bilis niyang magalit at palagi siyang nananakot ng iba. Isang araw, sobrang gutom na gutom ang leon. Umungal siya ng napakalakas. Parang ganito, "Ako ang hari ng kagubatan. Kapag hindi niyo ako binigyan agad ng pagkain, kakainin ko kayong lahat." Hala, dahil dyan, grabe, nagtago at naninig talaga sa takot ang lahat ng mga hayop. Ikalawang kabanata, ang naisip ng maliit na kuneho. Habang sobrang natatakot ang lahat ng hayop, biglang may isang napakaliit na hayop ang buong tapang na lumabas mula sa mga damuhan. Unti-unting lumapit ang ating maliit na kuneho sa nagagalit na leon. "Mahal na hari," sabi niya ng sobrang galang, "ako po ang maghahanap ng pagkain niyo para sa araw na ito." Tiningnan lang ng masama ang malaking leon ang maliit na kuneho at nagbabala siya kasi naiinip na siya. "Bilisan mong bumalik," ungol niya, "kundi ikaw ang kakainin ko." Tapos dahan-dahang tumalikod ang kuneho at nagsimulang maglakad palayo. Tingnan nga natin maigi ang dalawang ito. Sa isang banda, nandyan yung leon. Napakalaki at sobrang lakas, pero hindi siya nakakapag-isip ng maayos kasi palagi siyang galit, di ba? Tapos sa kabilang banda naman, nandito ang kuneho. Napakaliit at parang walang laban, pero tahimik siya at sobrang talas mag-isip. Sa kwentong ito, makikita natin kung bakit minsan mas panalo talaga ang utak kaysa sa muscles. So, patuloy lang na naglakad ang maliit na kuneho. Isip siya ng isip kung paano ba niya maililigtas ang mga kaibigan niya sa gubat hanggang sa makarating siya sa isang lumang balon. Sumilip siya sa loob. Tapos nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa malinaw na tubig. At eksakto sa sandaling iyon, biglang nakaisip ng isang napakagandang ideya ang ating bida. Matapang at mabilis na bumalik ang kuneho sa leon. Siyempre, wala siyang dalang pagkain. Huminga siya ng malalim at gamit ang kanyang pinakamatapang na maliit na boses, sinabi niya, "Mahal na hari, may isa pang leon na dumating sa gubat. Sabi niya sa raw ang tunay na hari at mas malakas daw siya kaysa sa inyo." Ikatlong kabanata, ang ikalawang leon sa balon. Nako, nung marinig ito ng leon, namula siya sa sobrang galit at inutos niya agad sa kuneho na dalhin siya sa kalaban na yon. Tahimik at kalmado namang itinuro ng kuneho ang daan pabalik. Nagtatago po siya sa loob ng balon na yan, bulong niya. Lumapit yung malaking leon sa balon at inihanda ang mga matutulis niyang kuko. Ngayon, dago natin ituloy, ano kaya sa tingin nyo ang makikita ng leon kapag sumilip siya sa ilalim ng balon? Meron nga kayang ibang leon doon? Ano sa tingin nyo? Tingnan natin kung paano gumana yung matalinong plano. Unang hakbang, galit na sumilip ang leon sa balon. Pangalawa, dahil parang salamin yung tubig sa baba, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Pero syempre, inakala niyang ibang leon ito. Pangatlo, umungal siya ng napakalakas at bumalik ang sarili niyang boses, yung echo, na parang sumasagot pa yung kalaban. Kaya pang-apat, sa sobrang galit at dahil hindi na talaga siya nag-isip, tumalon siya ng diretso sa loob ng balon. Ayun, tapos ang kayabangan niya. Ikaapat na kabanata, mas mahalaga ang talino kaysa sa lakas. Dahil sa ginawa ng ating maliit na kuneho, bumalik ang katahimikan sa gubat at naging ligtas na ulit ang lahat ng hayop. Ang galing, di ba? Naging sobrang masaya at payapa na ang lahat ng mga hayop. Laki talaga ng pasasalamat nila sa maliit nating bida. At bago tayo tuluyang matulog ngayong gabi, ito ang isang magandang aral na iiwan sa atin ng kuneho. Hindi sapat ang lakas, napakahalaga rin ng talino.
Tandaan nyo lan ha, hindi mahalaga kung gaano man kayo kaliit o kalaki, ang isipan ninyo ang pinakamalakas ninyong superpower. Habang pumipikit na kayo ngayon, isipin nyo ito. Ano kayang magagandang bagay o problema ang masosolusyonan ng matalino ninyong isipan bukas? O sige na, matulog na ng mahimbing at hanggang sa muli nating kwentuhan. Magandang gabi.